Bakit mas gusto ng iba ang manirahan sa probinsya? Sa isang tahimik na probinsya ay nakatira si Mang Isko kasama ang kanyang pamilya. Hindi sila mayaman. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kahoy at kawayan, ngunit puno ito ng pagmamahalan at pag-asa. Tuwing madaling araw, gigising si Mang Isko upang magtungo sa bukal, na ilang hakbang lamang mula sa kanilang bahay. Doon siya kumukuha ng malamig at malinaw na tubig na ginagamit nila sa pagluluto, pagligo, paglalaba, at pagdidilig ng kanilang mga gulay. Hindi nila kailangang magbayad ng buwanang singil sa tubig dahil ang biyayang iyon ay malayang ibinibigay ng kalikasan. Habang pinagmamasdan niya ang umaagos na tubig, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga anak, "Napakayaman natin sa biyaya ng Diyos. Hindi man tayo mayaman sa pera, may malinis tayong hangin, sariwang pagkain at libreng tubig." Isang araw, umuwi ang kanyang panganay na anak mula sa lungsod. Ilang taon itong nagtrabaho roon upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Ngunit napansin ng ama na tila pagod at mabigat ang kanyang kalooban. "Anak, kumusta ang buhay sa syudad?" tanong ni Mang Isko. Napangiti ang anak, ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. "Tatay, mas malaki nga ang kinikita ko roon, pero halos lahat ng kinikita ko ay napupunta sa renta, pagkain, kuryente, at tubig. Minsan, gusto ko na lang bumalik dito sa probinsya." Napatingin siya sa mga palayan, sa mga puno, at sa malinaw na ilog na dati niyang nilalaruan noong bata pa siya. Doon niya muling naalala kung gaano kasimple ngunit kasaya ang buhay sa probinsya. Kapag nauuhaw sila, may malinis na tubig. Kapag gusto nilang magtanim, may lupang mapagtataniman. Kapag gusto nilang magtanim, may lupang mapagtataniman. Sapat na ang simoy ng hangin at awit ng mga ibon upang mawala ang pagod. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ramdam nila ang tunay na kapayapaan. Unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng suweldo. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran, sapat na pagkain, libreng likas na yaman, at isang pamilyang nagmamahalan. Mula noon, nagpasya siyang bumalik sa probinsya. Tinulungan niya ang kanyang ama sa pagsasaka, at nagtanim sila ng iba't ibang gulay at prutas. Gumawa rin sila ng maliit na kabuhayan gamit ang mga ani ng kanilang bukid. Habang lumilipas ang panahon, napansin niyang mas payapa ang kanyang buhay. Hindi man milyonaryo, mas masaya siyang nagigising araw-araw na may sariwang hangin, malinis na tubig at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Napagtanto niya na ang probinsya ay hindi lamang lugar na